good morning everyone. So, welcome to podcast Tech Sense. So, this is a podcast kung where mag-talk me about sa technology, machines, and journey and life experiences para namin mauli sa inyong balay. So, ako si Jana Norig Gonzaga and ako ang kauban. Ako din si Joshua Fernando. So, kami inyong host for today's video. So, tara, ubanan mi para mag-tackle kung unsa ba jud ang journey sa isa ka teacher as a mechanical instructor. So, among kauban is si Sir. Hi, ako din si Jared M. Noon. Graduate ko in Bachelor of BTVTED, Bachelor of Technical Vocational Teachers Education, major in Mechanical Technology, class 2023. So, thank you, Sir. So, mo niya mong Sir sa major instructor sa mechanical. So, kamusta makakaroon, Sir? So, karon okay lang. Sana gatambay sa faculty. So, hilingaw. So, karon nag-masters for MAED, which is Master in Arts and Education, major in Tele. So, very thankful kay mi kay Sir, no? Kay nakagahin pa siya og time sa amo sayang kabisi. So, magsugod ata sa itong mga questions for today's podcast. So, Sir, naalala ko ang tanong na. So, can you please introduce about yourself and share your goals and experience here at the College of Technology? Experience mo din sa College of Technology, sir. Sukat din sa pagsunod. Okay, so gi-explain naman ako ganihan ako si Jared M. Luod. So, for almost 1 year ako ang nag-manage sa laboratory. Dili as in charge as temporary in charge ko sa laboratory karon. And almost tanang ginahandle nako ng mga subject is pure on laboratories like numerical control sa inyo ha. Late machine operation and metalworks karon karon na semester. Last semester is milling, which is ang second semester for second year, and in BTVTED is handle ko atong last semester is CSS in integration sa education, o isa pa is ang home economics kato pa. So, sa kadagan og subject na ginahandle mo, Sir, no? So, di ba ka makafeel na burnt out or daghang ikag sadihan para atimanon imong mga estudyante? Sa pagkakaroon in base sa major nato nga ginahandle nako is kailangan ako mo study gyapon kay napaman po ko lack of knowledge, pero in overall kaya raman siya sana as long as kailangan nimo nga unsay idea sa student ug unsa po imong idea is magbangga. So in that way makatuon ang student, makatuon pud ka. Makita jud nato no na very passionate jud kay si Sir sa iyang trabaho. So ginamind pud niya unsa ang mga idea sa estudyante, gina-take account pud niya ilang mga opinion o gina-apply pud niya iyang learnings o para matudloan jud sila og mas maayo. So next unsa ang pangutana nato? So, ang kadwa, sir, no? Unsay nagpa-motivate sa imo, sir, na magpundo ani na career path or nagpa-stay sa imo even if daghan kayo na mapilian god mga career path, unsa may nag-motivate din nimo na magstay ani na? So in my first year sa college na to sa USEP magyapon ko na-graduate, first ang una na kong gi-applyan is for mechanical engineering, which is nako sa waitlisted. So pag ingon ka waitlisted, magdepende man na siya kung nabay slot or wala. So usay apurado man ta kay basig mahutdan naman gyud ta sa slot. Yes, So sir. nag-offer man ang nag-offer man ang city of BTVTED nga course. So gi-applyan ako siya without knowing na education din siya in teaching in field. So nagpadayon ko pag abot ako second year, which is dito second semester rather, na dito na ko na realize nga dili man ko hard sa teaching. So dili man ko hard teaching, ano man ko na sana ni sagupa ko ani.
So plano ta na ko to nga mo shift ko into BSIT. So ang inyong BSN Tech is naimo siyang BSIT, which is Bachelor of Science in Industrial Technology. Pero ang major gyapon is same ra gyapon sa mechanical. So ato akong gi-applyan pero na tungod sa pandemic wala ko ka-transfer. So nagpadayon ko og BTVTED. So for almost 4 years na ko na-enjoy na ko ang kalingaw sa being college student o being cramming person pod nga sana nga gaapa sa tanang deadline. So sana lang chill ra gyapon na yung time na chill. So but in all my college life parang almost worth it man pod sa akong sana sa akong journey sa akong pagka-college days. So, wala kayo na-feel na regret, sir? Karon wala ko na feel regret. Pagsulod na ako sana dito ko na realize nga murag lingaw mo magtudlo nga ang imong knowledge sana kay gusto pud nimo i-share sa mga student po nimo. So nga unta gani kana kung sana karon nga unta nga magdugay ko sa teaching field. So, ano ba ka, sir, ka ng professional na license sa ka? Permanent at ka dari sa USAP, sir? Sa pagkakaroon is dili pa ko regular faculty. Contractual Naka-kontrata pa. COS meaning is service contract of service pa ko. So meaning every semester naga-renew mi sa kontrata. Oh. So kano sa pamangkamakuan na, sir, ka ng ano na jud ka ba? Ma-regular. Regular. Depende kung mag-offer ang city o vacancy sa faculty. So pero gina-aim jud na nimo siya, sir. Karon oo. Pero if na may mag-offer nga laing school nga mechanical gyapon, why not nga dito gyapon? As long as mechanical gyapon ang field. So open kayo si sir sa mga opportunities na mabutay siya, ha. So, how did your career path lead to become a teacher and naging expert ani na field? So about ni nga during sa akong college days, even dili sa college days murag ang pinakaganahan yun ako is may mog hands-on sa tanang buhaton nun. So meaning nagakubi-kubi ko sa mga gamit. Sample na atong wala pa ko na abot sa college. Ginaingon sa ako nga nag-graduate nga IT nga. Ako daw kay mas maka-operate assemble pa daw ko PC kaysa sa katong IT daw. So makaingon ko nga dili man sa paginambog pero murag makita man gud nimo imuhang sana kung passion kung asa ka ganahan. So dito ni-apply ko for technical skills. So dili lang ko sa mechanical but napod other field nga sana which is dito pud na-gain ako knowledge pud. Dito pud nako na love ang how technical mga technicalities technical works nga nakabuo sa ako karon. Gusto po na ko nga i-share sa mga student po. Consider de ka ng genius sa inyong class, sir. Dili po niya na pero sana po kaya murag bida-bida sana sa ako ang pagka-college days. Bida-bida sa mga technical skills sana. Pero karon yung ginahandle na subject good, sir, or course kay na ba kay hands-on good, sir? No, hands-on ko sa tanan, even sa metalworks karon gina-check yun ako tanan ginabuhat nila. Even sa programming na to, sabol kamo programming man akong ginahandle sa inyo ha. Ang programming sa CNC. Ang saon na sana last year nga inyohang senior is only isa lang ang program which is CNC milling. Pero sa karon sa inyo gipasabot na mo gi-share gi-deep knowledge kita mo nga ang unsa ba ang tool path, unsa ang milling, unsa ang lathe machine para if moabot mo sa industries nga makapila mo ana nga mga mga buhaton dili mo mga
which is kanang pinaka the best pud nga Gani. sana. Nakay matubag jud ba? Oo. Nakay experience. Oh, gyud. Ana gyud ako ang gusto nga sana nga dili lang hangtod tan-aw lang ta. Gusto na ko nga makasabot gyud mo sa kanang sana technicalities. Next, sir, is what makes this field significant or relevant in today's technology landscape? Yes, karon relevant in mechanical is if based sa industries na to is mas need na to ang mga technical specialist. Example na is mga CNC machinist. Sensing operator, machinist, mga quality control. Kay kung wala na sila, maglisod ang mga industries nga mangita og mga yan ang mga expertise. Example na mga building construction, need man natong welder. Kung walang welder, paunsa na to nga makabuhat og mga mga I-beam. Need man gyud nag welder. So if wala na sila, lisod mag-provide ta og mga skill nga for other need nga sana replacement ka. Sample na kung walang CNC, maglisod ang mga intricate nga mga intricate nga mga components nga kailangan. So meaning if wala tay expertise maglisod og produce og mga material o dili man material or workpiece nga kailangan og ana nga mga work job. So kung i-base na to sa quality control, dili po na to every batch ba yan na gina-check yun na siya. So kung dili na gina-check ang every batch, meaning kanang mga sana item nga ay kanang tawag na sa quality control, mga dili niabot mga substandard nga nabuhat is musulod gyapon sa product. So meaning na either pwede ta makasuhan na kay sa tungod sa quality nga wala ni pasar. Wala na pasar sa standard sa product. So kato. So naapa kay kanang gina-aspire good na job good karon, sir, other than pagiging teacher good nimo, sir? Sa karon kay gusto na ko nga kanang plano ta nako nga mag VA virtual assistant. Dili siya sa in mga worksheet dili ang gusto ta nako sa as may mag VA is in CAD, not only CAD sa ng SolidWorks, based siya sa mga sana technicalities in based sa computer sa mechanical. So kato kung gusto unta nga kanang applyan. Unsa na siya, sir, kanang VA good? May ka VA di ba murag virtual naman na siya, sir, ng Victoria. Pag ingon nimo VA man god is mura siya staff ka sa nga part. So meaning pwede ka may mo ka accountancy, pwede ka may mo engineering. Sa VA man god is lahi siya og field. Naman siya architecture which is gina-manage nila is architecture, but in VA meaning pwede ka sa home base lang siya. So meaning as mechanical technology, if naga-offer nga nga mga buhatonon as VA or unsa na home base lang, why not nga sana ayan. Dito mas mapadali pod ba? Igo na ka sa balay. Sa balay ra ka tambay So napakay mga buhatonon nga pwede pa nimo mabuhat. So convenient jud kaayo pag kanang home base na pod ka or naka-remote imong trabaho. Good, tama gyud. So how do you translate your technical expertise and theories into teaching strategies that your student can easily grasp? So ang ginabuhat ako is by ginatawag na tong spoon feeding. Meaning ginahinayan nimo og pagkaon ng mga student nimo para makatuon. So para unsa na nga kanang mahinahinay lang unsa na tulon ang tanang knowledge kay kung daghanon nimo matok-an ang sana. So meaning kailangan nimo og spoon feeding kanang hinunayon nimo og hatang knowledge kay para makasabot sila. Example atong gi-explain gyud ako sa numerically controlled na to nga una ta mo toolpath, then next sa toolpath ato ang CNC milling, then sunod sa CNC milling ato ang lathe,
So kung napaunta tay time na daghan pa ang mga buhaton ng buhat. So yato. Spoon feeding ang method nako sa teaching. So, how do international trends like automation, AI, digital manufacturing affect the competencies students need today? So karon is may mo siya o kung sana kung based na to sa AI may mo kanang ginasaligan na lang ang number one man dapat ana if based ka sa AI is may mo assistant lang AI sa to dili nga Something guide. oo Mabuhat lang na og dili. idea maghatag lang idea ana ba dili something kanang buhaton nimo AI na lang nimo ana ba Spoon feed po oo magana ba pero which is i-integrate na tong AI as unsa na kana maka-help sa atong mo lesson atong hakahago but dili na to saligan nga permanente ta sa AI. Pero mo ano ba kasi ka nang ginaingon nila ba ng AI daw kay mao na doon na siya ang magpadagan gud sa ato ang kalibutan gud or mawala na tag ng mga trabaho ba. If based sa ato ang sana dili tanan. Example, ang pag-maintenance sa ato ang mga robotic arm ay robotic nga mga sa industries kinsa mag-maintain na ang AI yapon so meaning need yapon og human intervention para mo maintain sa na kanang robotic meaning kailangan sa AI yapon ang human intervention balance dapat yapon. So what kind of teaching strategies do you use to keep your classes engaging and relevant? Sana yung sa ako is more on mas gamay ang lesson, mas more on ang daghan o hands-on. So ginatawag na pragmatic theory na to. So meaning mas daghan ka o kung sana hands-on based, dili ka naga-base sa sana only theories. So, para 'di ba kita as student in technology lain man kung theory lang ta permente sila tag nga ipa-try man ta sa field ng mga machines di ta kabalo ana so mas better nga mas ana to gamay ang sana iyahang mga introduction unsang pag-way sa paggamit pero mas daghan ta og mga technicalities mga hands-on na to kay para mas makasabot mo sa inyong buhaton. So maingon jud mo sir na successful jud imong kanang guideline ko yung curriculum ko sir mga tudlo jud ninyo tanan ba sa students. Oo. Kay kung nagatabang ang curriculum para makahatag ka para ma-establish ang sana knowledge sa student dili nga kani advance ra kayo para sa ingana sa first year ninyo so dapat ang inyong growth sa knowledge is pasaka. So pwede ko maghatag og isa ka project or class activity na the best represents how you apply your field of work to student learning. Ang pila ka number 1 na katong kailan mo kung sana kalimot ko ato. So pass the message. Pass the message. Kato akong pinakaganahan. Pass the message. Pero ang unod sa message is measurement. Una is measurement nga ihatag sa inyo makasabot mo. In base sa conversion. Tapos next nga pass the message is kailangan ninyo ipakita kung asa dito sa ruler or sa micrometer. Oo. Saan mo dali mo na sir subject na sa apply nimo? Subject nga metrology. Di ba naman mo metrology metrology? Kana ka number 1 Oo nga. Linga dira ko na sana murag lingaw maayo sa measurement. So kana nga sana nga ang activity dira ka ma-hone imong paun sa nimo pagbasa sa measurement. So lahi ra man jud kay sir no kanang ang activity nimo ba kay ma-lessen good ang pressure good sa isa ka estudyante good kay mapulian gud siya og kanang excitement ba mag-engage sila. Makasabot sila og taman sa imong activities. At the same time ma-enjoy pud nila. In what ways has globalization challenged you to innovate your teaching methods or curriculum? Siguro sana naman tayo ginatawag nga naga-changing mga curriculum na to. So
gikan sa BSIT, kailan mag BSIT. So, ang BSIT is Bachelor of Science in Industrial Technology. Then, changing into BSN Tech. So, every changing sa curriculum, naga-change po lang sana. Meaning na, ang atong knowledge na to is di dapat kailangan na to improve every now and then. Kay para, dili mabiyahe ng student sa unsang bagong technology karon. Pero dili na po sa student po, sir. As a teacher po, sir, ba, do you find it hard ba na nag-change po ang curriculum niya? Maano ba nimo, sir, kaya ma-adapt ba or mag-adjust po ba ka, sir? Yes, kailangan na to as teacher. I need to adapt. Kay tungod kay kung dili ka mo sabay sa technology, either ikaw man pud ang behind. Meaning example, ang Canva nga kailangan mo Canva, Yes, no? sir. So, kung ako ang pinakauna yun ako nga nagamit is Adobe Photoshop. Adobe. So, na-master na ko gamay ang Adobe Photoshop. Pag abot sa Canva, kay unsa na mas prodigy mas daghan naman, lado naman Canva. Nga kay dili pa man kayo na ko nagamit. So, habang inay kog tuon na, mas nakasabot hinuon ko sa Canva, mas dali noon siya. So, meaning nakaabot ka sa sabay gyapon ka sa new trend karon sa mga technology. So, it means every now and then, kailangan gid nimo i-adapt ang every new technology or every new curriculum nga ihatag. Pero kung kung Canva versus Adobe, ang Adobe ba ang mas pinakalisod kay dagan kay siya Oo, kung based nimo function. sa functionality is mas kote gamay ang Adobe. So meaning ang kung Canva man gud is mas simple na man gud. So pero ang kaayos man pud sa Canva man gud is kung unsa ang wala sa kung unsa ang feature sa Canva, doon ra pud sa Adobe. So meaning mas unsa na siya, user friendly lang Canva. So mas dali nimo adjust. So kaysa sa Adobe nga murag kuti gyud kayo gamay. Suod pa nimo ang mga color gradients. Kaya di pa professional na di Oo, kaayo. ana yun. Surrender ko na sir. Wag yun. Canva ako. Oo. So kana. So, what challenge have you faced while teaching in your specialization? So, yun sa po nimo sila pag-overcome ko sa pag-address. Same sa marag natulo ka nino. Same sa tong subject na mga limited lang kayong mga machine ba. So, marag madugay-dugay ko ng maglisod guro ka mangani na mga challenge na mo na face ko. Yun sa nimo pag-overcome sa So sa ato example nato ang mga equipment. Tama gyud imong gingon nga ato equipment is mga tigulang na, mas tigulang pa sa ato. So murag kulang na lang mag-bless na lang ta sa iya. So yan na. So even example sa atong late machine isara tapos 30 plus pa mo ka student. So dili ma-provide dili ka provide ang isa ka late machine sa every individual. So ang ginabuhat nato is gina-by group na lang, pero wala lagi ang murag ang challenge ana is paunsaon ang student niya makatuon yun sa isa lang ka late machine nga nag-by group lang. So akong ginabuhat is ginatry na kong advance sila in TNC kay mas more on dapat makatuon na even advanced na siya, pero at least maka-try sila kung unsang buhaton nimo sa late machine. So nay other nga ginagamit na to simulator para ang ubang student makatuon pod sa late machine. So ana Nakoy question sir, katong gigamit gud nato na app gud na simulation gud, ma-apply pud ba to siya dito sa sa actual machine sa lab ba? So kung sa actual machine nga lab sa karon wala ta. Pero kung based sa MEC, so sa MEC natay mga naka-computer based na to siya. So meaning ang computer na ang maghatag program sa inyo ha. So mas relax na. Pero kung i-base ninyo sa CNC nga pinakadako kanang pang-industrial nga CNC, may ginatawag na to nga kita mag-input og program o G-code na to. So meaning required ya punta nga makatuon og G-code og encode na to. How do you adapt your teaching to keep up with the fast changing in industrial and technological trends? So sana as teacher kailangan gyapon na mo mag-study gyapon. Study. So dili na mawala nga kung estudyante ra ka lang ka mag-study. So as teacher kailangan gyapon ni mag-study. Not only study sa in books but
study sa mga other sources nga pwede na mo sa nakuha. So example lang na katong Sensi simulator kung wala ko kabaluan na magnangata na sa simulator sa ato ang Sensi ang mga programming na to mga tinatag chok ballpen ana. So pagkabalo na ko nga na simulator okay kayo nga. Pero dugay na dito nimo gi-studyan sir ang katong apps. Kato kay murag almost 3 months na ko to na studyhan bago to na sana kay at first kanang pagtanan mo tihan yo pero pagkadugayon murag nasabtan nimo nga ay dali ra gid kayo day. Kato. So kanina na sa based on my experience, how has quality education or the overall development in the College of Technology has evolved over the years when you first served to USEP? Sana sa pagkakaroon wala murag dili stagnant pa man ato ang sa ay murag dili kayo sana pero long run in base sa in teaching way ang city try gyud og sana push through sa pag innovate or pag sana mao lagi ginaingon na ako sa every new curriculum gina-try sa city or faculty nga ang knowledge nato o knowledge para sa student is mo gain pa or mas mo maka-advance pa sa new trending karon sa mga machine industries nato nga maka-cope up pod ang mga students sana. Pero maingon nimo sir na nag-improve ba ang curriculum god sa pag first nimo na sulod diri as a teacher sa USEP towards sa karon na god sir timeline? Kung sa ako is dili pa ko kaingon nga sana ba na improve. Pero mao nagyapon siya. Magnahanap pa pero if as at teacher nga eager pa mo i-improve ang sana magdepende na sa school whole school kung paunsa pagtabang sa kana nga course nga mo-improve pa. Pwede ba sa inyo sir as a teacher god kung wala god sa inyong curriculum sir pero murag nakay nakita god na resources god sir na makatabang jud sa estudyante ba murag i-apply god nimo siya. Pwede gyapon na. Pwede gyapon as long as nga makatuon ang student why not nga i-try nimo nga kana nga sana nga system nga much more improve ang knowledge sa student. So, what do you find most rewarding about teaching in your professional field? So sa ako is kana murag malipay ka sa mga student nga makatuon sila o good feedback. good feedback. So dili lang sana may mga close po di ba mga student nga maka-gain og mga new friends even student sila pero kana kung makaingon ka if na sila mga problem sa mga thesis pwede ka matabang ba dili lang ka murag stricto nga unsay mo ano kanya kanang sarado kayo ba if kung gusto ka new connection or kanang mga ginatawag na tong connection or sana pa backer ba puntahan is kailangan nimo nga makipagsalamuha gyud so open up ka tanan dili lang ka nga sa student lang but other nga mga coworker mo. So, can you share a story about a student or project that made a lasting impact on you as a teacher? Sa ako sa pagkakaroon in 1 year na ko is wala pa man pero what I kanang pinaka the best pa karon is kanang makita nimo mga example sa BTV10 nako mga junior nako kanang batch 2025 karon nag-graduate murag malipay ka nga nakita nimo sila nga uy mag-graduate na ba dala nimo realize na uy mag-graduate na mga gipangtudloan ba pila day ka buok imong gina-handle karon sir sa karon is first year to third year man karon akong gina-handle sa mechanical. In BTV10 is first year pa lang pero tong last year nga gitudloan ako is nag fourth year naman to sila so makita niyo happy kayo sana
Pero kung based sa project lang is wala pa man. Pero siguro pagka kung magdugay ko sa in teaching industry, siguro naanggid ko man sa naan. So kato. Ayun, nindot na nagsuprana sir. How do you encourage your student, especially most of the experience of the first year student, if the reason is that they enrolled in this course because they didn't qualify in their first choice? Okay. So sa tanang di ba? Ang sana tanang gina-vlog nga ko kanang pangutana gyud. Tanang ginapangutana sa ko. So kani nga course is dili nimo sana dili nimo bisan dili nimo maganahan ka. So ang buhaton lang nimo na higugmaon nimo siya. Higugmaon nimo course lang ha, course. Ano man higugmaon nimo ang course kay if dili nimo higugmaon ang course, mura kag maglisod kung unsa i-retain nga knowledge nga ihatag sa imo ka. Eh example, dili ka ganahan na. Unsa man imong buhaton na dili makaganahan. So tan-aw lang ka. So kung higugmaon Dili nimo po siya, ka na motivated. dili ka motivated. Murag kadadlaw, ay kakuya masulod sa ana. Pero na time nga kapoy magyud mosulod sa eskwelahan, pero na time nga gusto ka mosulod sa eskwelahan kay nay yan nga subject nga ganahan gyud kay ka. Ito. So yan na ang sana. Even dili first choice nimo ang being mechanical technology or BSN Tech as mechanical technology or as BTVTED nga mechanical technology is kailangan niya po nimo higugmaon kay para ma-accept pud ang sana ma-accept mo kung unsa ngano nay purpose nga gibutang ka diha. Dili man nato may matag na ang panahon nga ang gibutang ka dira kay oo may kung pwede na to ang future mausad na to. So ang buhaton na lang na to ana higugmaon na to kung unsang gihatag sa atong opportunity. So, ma-relate pud sa amo kay kami man pud kay First year sir. waitlisted pud mi ba niya. Wala mi nagdahom na diri apod mi halos tanan jud mi Oo. as a class Yes, kay sir. lahi-lahi jud mi dili na mo ni first choice pero murag naabot naman mi sa third year niya murag nalap pud na mo ang mga course niya naging passionate pud mi especially kada sa mga hands-on. Kita jud na mo ba ng mga classmate na mo kay malingaw pud sila ba. Dagan kaning benefits ni na course. Gyud ka. Ano gyud na siya nga sana dapat lang gyud higugmaon na nimo siya. Kay kung higugmaon nimo siya, mo higugma pud ang course sa imo. So sir, what skill do you believe are most essential for industrial technology students to develop today? Sa karon natay tulukan sana skill nga murag the best. Being CNC operator katong mag-program tag CNC or dili lang sa CNC katong mga AutoCAD na to, mga SolidWorks, mga 3D print na to, ana. Second is ang being welder. Dili lang welder nga as in welder lang welding lang. Pero kung daghan kag knowledge sa welding, daghan ang opportunity nga yata. Naagi po ko nakita ka na ang welding gud na siya types of welding ba niya gina-record gud na nila kung unsa ka gwapo imong pag gud. Oo. Dagan to siya og makita na ko sa website ba. Kay kung example kung unsa ka seamless sa welding, yan naman pud imong rating sa imong sweldo. So kung meaning kung sa ibang laing bansa ka magkuha, mas the best ang sana kanang makuha ng example ana is sa US na sila gina-check bago sila i-hire. Example, kung limpyo imong pagka-weld mo abot check $20. So $20 i-times nimo 56,000 ka 56 pesos karon. So murag mo kapin siya og i-1 sana na siya sa mga 6K per hour pa na. So meaning dako na kaya sa ato So sana meaning kung i-enhance nimo ang welding nimo nga sana expertise nimo mas dako ang opportunity nga ihatag nimo. Ang katulo is being machinist. So being machinist is rare na pud na karon nga nakay mga sana special of expertise ana. Kay ang kadalasan sa mga mga machinist is walay mga kanang wala gud kay diploma usay kada. Usay experience naman gud kay napasa-pasa laman ang mga experience ana. Pero kung nakay mga pwede nimo yung mga credibility nga mapakita nga ay the best ka nga machinist. So meaning walay diploma ba? oo.
So meaning unsa nagig ka pangitaon nun pud ka. So mo ba sir kanang satisfied na ba ka sa inyong curriculum gud karon kay namo gyud uban student ba na nagaingon na dapat naga-focus na to sa hands-on kay mas gamit ba na siya sa real life gud na ano. Yan na gyud mga subject na mga gud mo binat pa gud sa time mga ana ba. Kasi mo maingon ana Sa ako pili man pud tanan nga gina-apply gina-work nimo machine lamang gid mo gina sana. Example, naman may subject na human resources management. Tapos mo quality control. Basin day nga sa kanang duha nga sa human resources o sana dade mo mag-manage day dira. May mo managerial sa operation. So meaning pili laman mo nga nala mo sa special sa machine lang. Dapat kabalo mo handle ang mga inyong mga co-worker. Paano mo pag-check sa quality control kay basig 0.001 mali na day. So meaning kailangan na sa i-adjust. So kana gina-check yun na ang quality control talaga. Kaya di ba ang kadalasan na mga hunana basta mechanical perfecto yun na siya. Perfectionist dapat na mechanical. Na precision o accuracy. Oo, magyud. Tama. So, what do you envision to achieve in your future while you're in this institute? Karon ang gina-achieve nako is to be sana may mag-regular teaching instructor nga gusto nako ma-share akong knowledge po. But not only to share ang knowledge nako. Gusto po nako nga akong knowledge po mo improve po. Dili ko may mag-stagnant lang sa isa ka butang. Gusto nako na kabalo ko ani nga expertise pero gusto po nako nga every expertise nako is advanced na ba. Kanang maingon gyud mo nga kabalo gyud ko the best ko Ani ano na. So nga na ba nga pag makita ka na mali tama ka tingnan mo pag nakay makita ka mali ay pwede ra na yung sunod nato na ano ba. Unsa man sir gina-expect nimo dali na years go sa pag-teach nimo sa estudyante sir? Sa ako kay karon wala pa ko gahon na pero if kung long term man siguro mga 20 years siguro mga anak kaya pod nga mag-teach lang ko pero naman ko sa example sa mga age ta ay dudol pa man siguro kung age ninyo 20 sir 25 pa man ko so mga 5 years gap lang kaya mura ko usahay malaayan mga puramente naman eskwelahan ako gusto ko bago environment sa po ana ba siguro depende ra na sa unsay opportunity or unsay future nga yatan sa ko so kato. So if you could describe your teaching in philosophy in one statement, what would it be? Unsa na murag kuan guro nimo sir kanang quote God. Siguro kapasa wisdom. Gingon sa night, just do it. Just do it. Just do it. Buhatay mo kung unsa makaya nimo. Kana lang ba? Just do it. So how should future educators prepare themselves to teach in a more globally integrated world? Ana. So, kung paano saan nga maka-teach ang student, no? So, kana kong ginaingon nga, dili mo dapat may mag-stagnant lang sa kanang knowledge lang nga gikan sa inyong prof. Ang better nga mag-share mo og knowledge ninyo o kailangan ninyo tun-an gyapon unsay mga bag-ong knowledge pud nga ihatag sa inyo. Mga new technologies nga in the new era karon. Confident ba ka sir na kung unsa man ang matun-an ko sa student diri sa USEP kay magamit yun na nila ba kung mag-abroad sila? Oo. Ano ko sir? Okay. Kung ipadayon ninyo in mechanical nga industries, dili mo magmahay nga unsay knowledge nga makuha ninyo. Kay example kung ma-apply mo og untahay sa sana Deco Machine Shop. So, Deco Machine Shop, naman siya yung mga lalayang machine. So, pag, example, kung ipa-operate kag Sensi, tapos naka-knowledge sa Sensi, wala yung problema sila, kaya mas nalipay noon sila. Mas lisod din noon ka i-kick out. Kaya, unsa naman, kompleto ka, unsa kaya ni mo ang tulo ka trabaho sa tulo ka tao. Meaning,
maglisod sila pangita nga isa ka From you. ikaw nga tuloy mo mabuhat. So mas taas imong promotion mo or paspas imong promotion kay tungod anang mga imong skills nga na share. So, importante yung kay ang skills. Oo, kay naman ta sa technical. So meaning skills yun dato improve dapat. So for the last question, sir, no? What message would you like to leave for your students, MUA, or fellow educators about pursuing excellence in innovation at the industrial technology? So first sa ako ang maingon is higugmaang sana. Higugma gyud. Higugma imong course, higugma ang unsang gihatag sa imo ha. Second is just ingon pa sa night, just do it. Pero unsa na. Then ingon pa sa unsa na tong quote na to kadalasan ang mechanical is perfectionist. So, meaning dili ta unsa na kanang kung unsa lang kana na lang ano ba dapat all out yun mong pagbuhat. Dili nga dapat dili pwede nga kanang pulawan nimo pero pag ingon nimo nga kana nga precision kana gyud dapat yung precision. Dili nga kanang ana-ana lang ka sa na imo ha. Oo, go with the flow lang ka nga pag naigamay sana pwede ra naman sana kargahan lang nato na og papel kay para dili siya sana lihok. Dili ana. So dapat being mechanical na napod day pagka-perfectionist. High accuracy dapat ato. Natay standard good. Oo. Di lang mo settle ba? Maura ni ang ginabuhat sa lain. Oo. Na good. Ingon pa dili mo settle for less. Ah. So ano yun? So, maulan to tanan guys, no? So, makita dyan na to ang POV ni Sir Jared as a mechanical technologist na instructor. Kung yun sa niya pag-love pod, iyang field na hindi niya first choice pero nag-pursue gyapon siya, nag-learn og nag-grow. So as for our listener, unta pod na kaning podcast namo kay makatabang sa inyo ha og ma-motivate pod mo sa kung sa man ang ipan-discuss sa especially na ang kanina course kay prone to sa industry. So daghan kay opportunities kung if ever na naamo dariya dili ma-discourage o continue to learn and grow. So thank you sa pagpaminaw sa mo ang podcast TechSense. So thank you Sir Jared sa imong time. So maniud to na guruta. Thank you guys and goodbye.